Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaberkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga and syempre patungkol kay Raisa May at kay Bimbi. So first topic natin mga Kadaberkads, kahit maulan sa iba't ibang parte po ng Kamaynilaan at ibang bahagi po ng ating bansa, hindi din po nagpatinag ang mga Daberkads natin dahil tuloy pa rin ang pagsugod nila sa Eat Bulaga Studio ngayong araw po ng Miyerkules na kung saan ay live na live nga po ang Eat Bulaga. So kung inyo napansin mga Kadaberkads, halos lahat po ng Eat Bulaga host ay nasa EV Studio ngayong araw. Pero wala po si Alan Kay at si Bimbi mga Kadaberkads. Siguro nagtaka kayo mga Kadaberkads no kung bakit halos lahat sila ay nasa Eat Bulaga Studio. Ito po ay dahil sa pag-ulan or patuloy na pag-ulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa Kamaynilaan na kung saan may part nga po nabaha po dyan mga Kadaberkads. Kaya naman po minarapat at minabuti po ng Eat Bulaga Management na dito na lang muna lahat sa studio ang mga Eat Bulaga hosts. At kanina bago nga po magsimula ang Eat Bulaga, may mga song request po ang Daberkads natin. Unang kumanta syempre si Roel Carino, and nakita nga natin na very emotional. Sa hulihan po niya yung mga Eat Bulaga hosts, lalo na po si Raisa May, na todo paypay po sa kanyang mata para nga naman hindi po tumulo yung kanyang luha mga Kadaberkads. Ganon din po yung iba pang mga Eat Bulaga hosts. Sobrang natouch kasi sila sa kanta po nitong Zeruel Carino. Kung yung mapapansin dyan, mangyak-ngyak talaga si Raisa May Dizon mga Kadaberkads. Ayan, ilalagay ko na lamang po sa mga screen po ninyo. At kanina kumanta rin po si Raisa May, si Miles, and si Maine Mendoza ng Tuwing Umuulan at Kapiling Ka by Regine Velasquez. Or Ulan mga Kadaberkad. Sobrang aliw po nito, yun nga lang sayang wala pong Bimbi sa Eat Bulaga. Sabi nga nila para daw kay Bimbi yung kanta or song ni Raisa May Dizon. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Bimbi na kung saan ay matatagalan daw nga po itong makabalik sa Eat Bulaga dahil po ito sa ilang mga dahilan na nalaman po natin through sa live po ng kanyang manager na si Jack Salvador. Ayon nga dito sa nabasa natin, malungkot na naman ang Team Maybe, bali 2 days kasing wala si Bimbi sa Eat Bulaga at mukhang matatagalan siyang wala sa EV dahil 24/7 talaga ang pag-aalaga at pagbabantay ni Bimbi sa kanyang Mommy Chris. Kaya ipag-pray natin na mabilis sana ang pagaling ni Miss Chris para maging kampante at makapasok na si Bimbi sa EV. Very weak daw kasi talaga si Miss Chris ngayon, sabi sa live ng manager ni Bimbi. Kaya punong-puno ng prutas ang bahay ni Miss Chris para makapagpalakas ito ng husto. Hindi mahigpit din daw ang pwedeng pumasok sa room ni Chris. Hindi basta-basta tumatanggap ng bisita, lalo na pag galing sa labas dahil mabilis mahawa si Chris. Mahina ang immune system nito kaya si Bimbi hindi pa din pwede mag-eat bulaga. Exposed kasi sa maraming tao si Bimbi at yon ang bawal na bawal sa kanyang mommy. Kaya pagkagaling ng mami niya, tsaka siya makakapasok sa EV. Sana hindi na mag-worse pa ang sitwasyon dahil pag nangyari yon baka dalhin yan sa ibang bansa. Pagkaganyan kasama talaga si Bimbi. Kaya ipag-pray natin ang kagalingan at kalakasan ni Chris Aquino. Kaya sa mga paulit-ulit na naghahanap kay Bimbi, nag-aalaga siya sa nanay niyang may sakit. Coming from Bimbi, handler Jack Salvador. Support EB kahit walang Bimbi. So ayan po mga Kadaberkads, napakalinaw po ng mga detalyeng nabasa po natin na nag-aalaga po si Bimbi ng kanyang nanay na may sakit. At ipag-pray na lang po natin na mabilis at agaran po ang kanyang paggaling mga Kadaberkads. Kasi pag nag-worse yan, siguradong itatakbo po yan sa ibang bansa at sasama dito si Bimbi mga Kadaberkads. Diba? Matik po yun. Kaya ipag-pray natin ito dahil for sure, pag hindi yan gumaling agad, matatagalan po ang pagbabalik ni Bimbi dahil siya po ang in charge mag-alaga talaga sa kanyang mommy. Talagang minimake sure niya na okay po si Chris Aquino, di ba mga Kadaberkads? At ganyan naman talaga tayong mga anak, di ba? Pag meron pong nararamdaman at hindi po okay ang ating mga magulang. Kaya ipag-pray natin mga Kadaberkads si Miss Chris Aquino. Isama po natin sa ating mga panalangin na sana'y maging okay na po ang lahat.
Samantalang next topic naman, kanina po secret agent, ito pong si Yulin, ang pambansang Yobab, isang food blogger mga kadaberkads, and syempre nakasama din po natin itong si Mark na isang analog astronaut. Samantalang isang daberkads ang naglabas po ng statement, si Zella sa Itbulaga nung nakaraan kasi, di ba, I guess po siya sa Itbulaga. Ang sabi niya, ang siyang bumalik sa Pilipinas at isa-isang i-unfold ulit ang beauty ng mundong kinalakihan mo. For a country that has struggled with corruption, parang naging part na ng success ang makaalis. Nakakalungkot, di ba? Pero at the same time, there are so many beautiful things worth coming back to. For any artist, musician, dancer, or performer, one of those bucket list moments is performing on Eat Bulaga. I mean, hello, it's one of the longest running noontime show in the Philippines. From our grandparents' generation to the next, it has remained part of Filipino culture and being able to be part of that legacy as an artist mismo. At meron nga po siyang picture kay Raisa May Dizon, kay Bossing Vic Soto, kasama po ang iba pang mga Dabarkads natin. Syempre kay Bimbi pala mga ka-Dabarkads. Ayan, no, may picture sila together. Samantalang pag-usapan naman natin mga ka-Dabarkads ang tungkol naman dito sa usaping kumakalat sa mundo po ng social media. Patungkol daw po sa napipintong paglipat nitong si Bimbi ng ibang network. So, di ba itong si Bimbi po mga ka-Dabarkads ay hawak ata ng Cornerstone. So, sabi po dito, gaano katotoo yung balita na lilipat daw ang ibang network. Si Bimbi, alaga pala ng ABS-CBN, posible kayang lilipat na siya sa ABS-CBN? So, yun po yung pinangangambahan ngayon ng mga senior citizen, mga 30, mga 40, mga ka-Dabarkads, sa baka nga daw po lumipat si Bimbi ng ibang network. So, unang-una, eto, babasagin na natin ang tungkol dyan ha. Hindi po gagawin ni Bimbi na lumipat ng ibang network dahil napakalaki po ng kanyang utang na loob sa Dabarkads, sa 8 Bulaga, and syempre sa TV5 na nagpatuloy sa kanya na tumanggap po sa kanya mga ka-Dabarkads. Hindi yan gagawin ni Bimbi ang lumipat. Dahil unang-una, si Bimbi po ay masyadong nag-e-enjoy na sa 8 Bulaga at napamahal na po siya sa mga Dabarkads natin, lalo na po kay Bossing Vic Soto and syempre kay Raisa May Dizon. Kaya never niya pong gagawin yan. Never niya pong tanggapin mga ka-Dabarkads. Kung sakali man po na desisyon ito ng kanyang management, baka umalis na yan mga ka-Dabarkads, diba? Si Bimbi po ang masusunod dito at hindi po ang kanyang management. Si Bimbi nag-e-enjoy yan, hindi niya iiwan ang Itbulaga at ang TV5. So kung mawawala man si Bimbi ng ilang araw, ilang linggo, may rason po yun. May other commitment si Bimbi at hindi po yun rason para po siya lumipat sa ibang network. Yan yung lagi nating iisipin at tatandaan. Huwag po nating istresan ang ating mga sarili sa mga fake news na nagkalat sa mundo po ng social media. Enjoy na lang natin ang panonood ng Itbulaga kahit wala pong Bimbi dahil andyan pa rin naman si Raisa May Dizon. So correct ba yun mga ka-Dabarkads? Anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.